Hello, magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at sa video po nating babahagi ngayon. Nandito na naman po tayo at gagamit tayo ng ito yung ibabahagi natin ay yung video na naman ni Maharlika. So, yun nga, tinatopic niya rito itong mga ito pa rin yung tungkol pa rin kay Vic Rodriguez kasi karugtong ito ng video niya kahapon. At habang busy na ngayon yung rally dyan sa taga-INC, siguro ito ihabol natin itong vlog ni Maharlika tungkol sa kanila. At yun nga, yung may mga sinasabi pa rito si Maharlika tungkol sa mga branded politician na laging nasa unahan. So, yun lamang po at sundan po natin at panoorin natin ang kabuuan ng kanyang video na ito. I hope hindi masira ang pangalan ng INC kasi ang laki lang tiwala ko sa mga INC friends ko. No, kasi constant ang communication namin. I hope hindi sila magpagamit dahil may mga lumalabas na si Lisa Tanas ay nag-offer ng certain amount para wag nang ituloy ng INC yung kanilang panawagan na yan, peaceful rally na yan, na ang strategy na ginawa ng INC dyan, sumagot sila sa panawagan ni Marcos Jr. na wag nilang i-impeach si Sara Duterte at ito'y magkasundo na lang. Never ever magkakasundo ang demonyo at ang matino. Irreconcilable ang pagiging jayo nitong mga bangag dito sa ating bayan. Again, this is not about Inday Sara and looking forward INC January 13 dahil ako talaga suportado ko lahat ng panawagan nila basta para sa bayan. Andito po kami nagmamatsyag and you have 2 days pang natitira, 2 days na nakikita po kayo ng taong bayan. Huwag niyong paakyatin sa stage yan si Bangag at si Lisa. The moment na pinaakyat niyo si Bangag at si Lisa Tanas dyan o si Tambaluslos, isa lang po ang ibig sabihin yan. Umayon na kayo sa mga demonyo. Kaya nga ito sinasabi na namin sa taong bayan para makapag-isip-isip kayo. Kasi I believe pinapakinggan nyo kami. Diba we're here, Catholics, ibang mga religious group, KOJC, ordinary citizens, even yung mga walang paniniwala, kung meron man, we're here to support your panawagan. Diba? Na wag nilang i-impeach si Sara Duterte kasi ito ay state fund ito. Si Marcos Jr. talaga ang nasa likod niyan. Si Lisa ang nasa likod niyan. Si Tambaluslos talaga. Wag na tayong magbolahan. Yun lang ang sa amin, ang sa akin mga palangga. So balik tayo dito sa statement ni Attorney Vic Rodriguez. Ayun na nga, sila daw nagsulong ng silang dalawa. Si Attorney Vic ay nasa likod. Tapos, ano tawag dito? Gano'n na lang ang gagawin sa kanya. Ngayon, ang sabi niya, ni Attorney Vic, pagod na siya sa korupsyon. Diba? Sinabi nga ni Attorney Vic nung nag-file siya ng kanyang candidacy, ng kanyang kandidatura, na ang dapat unahin ay ang mga ordinaryong Pilipino, hindi ang mga branded na politiko na laging nauuna sa pila kapag may oportunidad. Totoo yun. Kasi dati nga, diba, isa sa mga statement ni Attorney Glenn Chong, birthday ni Bangag, diba, pinipilit siyang imbitahin para lang may bisita si Bangag. Noon yun, nung hindi pa siya presidente, nung yung mga tao ay pinandidirihan pa sila. Pero ngayon, even mga dilawan, mga oligarchs, yung mga media, di ba, baliktad na. Kaya nga si Karen, di ba, dati very anti-Marcos ka the way you open your mouth. Pero ngayon, nakikita ka namin, kasama ka na dito sa hindi naman siya nagmumura talaga sa public, but for sure, nagmumura yan private. Diba? Hello? Diba ngayon, kasama na kaya nakakalungkot dahil ang mga mainstream media na maangas noon, wala nang angas ngayon. Alright? Ano ang sabi ni... Ano ang sinabi ni Attorney Vic tungkol sa mga na yan? Sa mga branded politician na yan? Yung mga sumisip-sip. Ang sabi niya, masasabi ko lang, mas mahalaga na kilalanin ang mga ordinaryong tao na unang naniniwala bago pa naging matagumpay ang kandidatura. Hindi tama na sila ang maiiwan habang ang mga branded politicians na minsan nang napagbintangan ng katiwalian
ang mauna na naman. Truly, bakit ka mo? Naalala niyo nung umuwi ako doon sa kanilang meeting de avance, yung pinakauli, ang mga tao bumubulong sa akin, Miss Maharlika, sana po magkatrabaho na kami. Ano sabi ko? Nagbigay ako ng false assurance sa kanila na hindi ko alam. Bakit naging false assurance? Kasi sabi ko, wag po kayong mag-alala. Pag naupo na po si BBM, magiging mag-ayos na po ang Pilipinas, bagong Pilipinas, da-da-da-da-da. Kaya nga ako hindi titigil hanggat hindi napapababa yung hayop na yan. Kasi isa ako, ito si Vic Rodriguez, isa kami. Dalawa kami, o kayo lahat instrumento kung bakit tayo nagkaganto. Nabudol kaya babayaran at babayaran ko yung mga naibigay kong false assurance na makakapagtrabaho kayo sa pamumuno ni Bangag. But again, it's not my fault. Kasi hindi naman kami ang nagnakaw eh. Hindi naman kami ang hindi nagtupad sa pangako na magkaroon ng bagong Pilipinas, na magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas, pero naging 20 pesos ang kamatis per piece. Diba? So, hanggat buhay kami, hanggat may nananalaytay na dugo sa aming kalamnan, mga kababayan, hindi kami papayag na patuloy kayong bubudulin ni Bangag Jr. Isa pa sa mga katanungan ni Karen, hindi ba masakit sa iyo personally na walang pakikira? Ito yung nag-pass away yung mother ni Attorney Vic Rodriguez na hindi ba nang nagpadala ng bulaklak or niha, niho, na condolence, pare, ganito, ganyan. Dapat na magkaibigan sila. Ano sabi ni Attorney Vic Rodriguez dito? Kasi nga, wala talaga eh. O parang may pinost nga ako yata nito, sabi ni Attorney Vic, oo, masakit, lalo na napakalapit ng aming pinagsamahan noong kampanya. Ang inaasahan ko ay kahit simpleng mensahe na lang ng pakikaramay, pero wala. Para bang nawala ng halaga ang aming naging contribution. Totoo yun, masakit yun bilang isang kaibigan. Tinulungan mo and everything, namatay yung mother mo, wala man lang, pare. Diba? Prayers for you. Diba? Kung anong pakikiramay. Kasi si Marcos Jr. ay wala talagang puso. Kasi feeling ungrateful talaga siya. Kasi paano ka magkakaroon ng matinong pag-iisip, ng matinong puso kung sinasalaksakan mo ang sistema mo ng pulburon. At punong-puno ka ng paghiganti sa bayan, si Bangag. Punong-puno ka ng pagtatraidor, punong-puno ka ng pagdanaka, walang contentment. Kaya masakit sa isang Vic Rodriguez talaga, not only Vic Rodriguez sa iyo, bilang isang kaibigan, na magkaibigan tayo, magkasama tayo, tapos namatay yung aking like nanay, or tatay, di ba, ni isa, ni ho, ni wala. Yun ang, bakit kailangan ko tong bigyan ng diin? Kung ito nga, Vic Rodriguez, hindi naman ito basta-basta lang na tao na hindi nakapag-aral, 'di ba? Usually may mga ganung discrimination, no? Sa ating magkakaibigan, na itong kaibigan ko si hindi elementary lang to, high school lang to, hindi nakapagkulay. Ay, nako, dead mind ko yan. May mga ganung discrimination sa atin within our community, within our group, which is nakakainis, 'di ba? Hindi naman going back kay Attorney Vic Rodriguez, hindi naman ito taong basta-basta lang, 'di ba? Pero ginanito nila ni Bangag, wag na tayong lumayo. Si Sara Duterte na tumulong sa kanila. Kaya nanalo si Bangag. Diba? Attorney Vic Rodriguez, sinabi mismo ni Amy Marcos, wala silang habag. Wala silang pakialam. How much more ikaw, Palangga? Yun yung punto ko. How much more ikaw? Na ordinaryong Pilipino, diba? So saan ka pupulutin? Na ang mismong presidente na ang kanyang mga kaibigan, like ako, na mga tumulong sa kanila, diba? Hindi sinasagot ang ating panawagan or hinaing sa kanila. Isa sa reason kung bakit ako galit na galit sa Bangag na ito, number one, Vic Rodriguez, magkasama tayo. Although hindi tayo nagkikita. Glenn Chong, magkasama tayo sa electoral protest. Yan ang pangako ni Bangag, ni Lisa, na lilinisin ang electoral system. Ano nangyari? Nakipag-traidoran pala, nakipagsabwat pala si Lisa sa Smartmatic, si Bangag sa Smartmatic. Kaya ako nagalit, ano to? Laban tayo ng laban kay Lenny na mandaraya, yung pala tayo ang mandaraya. Well, sila ang mandaraya. Isa yun. Pangalawa, yung ginagawa nilang anomalya, yung pag-utos nila sa akin, na tirahin ko si Vic, mag-away ako ng mga away ng tao na gusto nilang awayin ko. I don't do that. Diba? Ano sila? Hilo? Diba? Hilo na. Hilong-hilo talaga yung mga yan.
So anyway, yun mga palangga. At yung mga kawawang mga, yun, issue sa lipunan. Yun ngayon, nakikita nyo na, PhilHealth, zero budget, and everything. Talagang maraming impormasyon na nakalap itong si Maharlika, kaya nakapagbigay pahayag na naman siya tungkol dito sa mga pangyayaring ganito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-share at paki-like na rin, at kung nais mong magbigay opinion, reaction o komento, i-comment lang po natin sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.